tayo'y di na nakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang huling yugto ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang, Luha. Anong sabi niyo, Mami? Binilhan niyo ng motorbike si Tito Alejo? Oo. Bakit? Bakit mo tinatanong? Pero huwag kang mag-alala. Utang yon. Babayaran niya sa akin. Ano? Grabe naman kay Mami. Sa palagay niyo, ha? Makakabayad si Tito Alejo sa inyo. Ang pagkakalam ko wala siyang trabaho. Saan siya kukuha ng pambayad? Oo nga. Dati wala siyang trabaho. Pero ngayon, magkakaroon na dahil mamamasada siya. Mamamasada siya. O anong ipapamamasada niya? Ano pa? Di yung tricycle. Kaya nga siya umutang sa akin ng pang-down payment sa motor na yon para sa sidecar na lang ang kulang at makapagpapasada na siya. Mami, sa palagay ko, niloloko kayo lamang ng lalaking yon. Sa tingin nyo, palalagyan niya ng sidecar ang motorbike? Ang pagkakaalam ko pang single lamang yun. Hindi ho yun malalagyan ng sidecar. Tandaan niyo itong sinabi ko sa inyo. Bakit kasi? Mas magaling ka pa kaysa kay Alejo. Pinamalit mo ang kakayahan ng tao. Samantalang gaya ka rin niya noon na walang trabaho. Babaeng ito. Nagkatrabaho lang at sumasahod. Kung makapagsalita, akala mo kung sino na. Palamunin ka rin naman noon na. Pero iba ako sa kanya, Mami. Tandaan niyo to, ha? Anak niyo ako. Samantalang si Tito Alejo Tama na! Huwag ka nang magreklamo. Anak ga kita, pero wala ka namang pakinabang sa akin. At huwag mong isumbat sa akin ang mga ibinibigay mo dahil nagbabayad ka lang sa pagpapalaki ko sa'yo at sa mga ginastos ko sa pag-aaral mo. Tandaan mo yan! Mami? Hindi ba? Nakakalimutan mo? Pinalamon din kita naman noon. Kaya ngayon lang ako nakakabawi. Ano na naman ba kayong dalawa, ha? Ay, naku, inday. Pagsabihan ninyo ang babae ito, nagiging bastos na at malasuba sa taong nagpalaki sa kanya. Hindi ba kayo pwedeng mag-usap nang hindi nagsisigawan? Paano hindi ako sisigaw Nagpalaki lamang pala ako ng bastos na anak. Tumigil ka, Perla! Hindi ka babastusin ng anak mo kung tama ang pakikitungo mo sa kanya. Paano naman kasi? Binilhan ko lamang ng motor si Alejo. Ang sama-sama ng loob. Ano? Binilhan mo ng motorbike si Alejo? Ang lagay ba naman ikaw pa na babae ang magbibigay sa lalaking yon? Ang laki-laki ng pangangatawan. Sige. Kampihan ninyo ang babaeng yan. Siya na ang anak ninyo. Nakapagtrabaho lang Yubabang na. Mami, marami pa hong mga bagay na dapat ay inuuna ninyo. Kung pinambili nyo ng washing machine ang pinambili nyo ng motorbike, di hindi na kayo mahihirapan sa paglalaba. Wala kang pakialam sa buhay ko. Dahil hindi ko pinagkikialaman ang buhay mo. Mami! Alejo. Ang ibig mong sabihin kasalukuyan na nagtatalo ang mag-ina ngayon? Oo,
Kasi, naalaman ng anak ni Berta na binilhan ko ng motorsiklo. Ayun. Halos mga pasesama ng loob. Pero, hayaan mo naman yun. Ang importante, hindi ako sinisita ni Elsa, kundi ang ina. Dahil sa motorsiklo na binili para sa akin. Hey, pangako mo yan ha. Ipapasyal mo ako sa Tagaytay, ha? Oo naman. Mararanasan mo yun ang sumakay sa isang mamahaling motorbike. Kung ganun, dapat na ibili mo rin kami ng magagandang damit para magmukha akong sosyalera. Walang hiya ka. Motor lang ang pinagpuputok ng butsi mo para nakakalimutan mo na hindi lamang utang na loob ang utang mo sa akin, kundi ang malaking halaga na ibili ko ng gatas mo at mga kailangan mo noong malit ka pa. Hindi ka lalaki ng ganyan kung wala ako. Walang hiya ka. Hindi ka marunong tumanaw ng utang na loob. Hindi ko naman kinakalimutan ang lahat ng yun eh, Mami. Yun naman pala eh. Kung tutuusin, kulang pang halaga ng motor na yon sa lahat ng ginastos ko sa'yo. Pinalaki kita at pinag-aral. Tapos, kunting halaga lang, nang gigigil ka na. Wala kang utang na loob. Hindi ka makakapag-aral kung hindi dahil sa akin. Hindi ka ba talaga titigil? Ha, Perla? Tapos ngayong nakatapos ka na ng pag-aaral at nakapagtrabaho, ay nagmamalaki ka na sa akin. Na kesyo may sarili ka ng pera at iniisip mong makakatayo ka na sa sarili mong paa. Sige, magsarili ka. Umalis ka sa bahay na ito. Perla! Sumusobra ka na! Umalis ka na sa bahay na ito. Dahil araw-araw, nasisira ang araw ko sa tuwing nakikita kita. Kaya't lumayas ka. Hindi kita kailangan sa bahay na ito. Lumayas ka! Ikaw ang lumayas! At isama mo na rin ang kinakasama mo! Hindi ang apo ko! Sumusobra ka na! Wala ka na sa katwiran! Yan ang hirap sa inyo, inay eh. Lagi na lamang ninyong kinakampihan ng babaeng yan. Kaya ang lakas-lakas ng loob na labanan ako. Hindi ko naman kayo nilalabanan eh. Nangangatwiran lamang po ako. Tumigil ka, Elsa! Ikaw ang tumigil, Perla! Inay, ano ba kayo? Anak ninyo ako. Apo nyo lamang ang babaeng yan. Anak nga kita! Pero wala ka naman sa katwiran. Kaya ikaw ang lumayas sa pamamahay na ito. Kung ayaw mong makasama ang apo ko. Romy, Sweetheart, bakit? Umiiyak ka ba? Pinagalitan ka na naman ba ng mami mo? sunduin mo na ako dito sa bahay. Itanan mo na ako. Ano? Nalalaman mo bang sinasabi mo? Gusto mo bang lalong magalit sa akin ng mami mo? Magtanan na tayo, sweetheart. Gusto ko na talagang umalis dito sa bahay eh. Sweetheart, hindi ba napag-usapan na natin, hindi tayo dapat magpapadala sa selekbo ng ating damdamin? Na hindi tayo dapat magdidesisyon base lamang sa ating emosyon. Pero parang awa mo na. Awang-awa na ako sa sarili ko eh. Hindi ko na kayang tumira dito sa bahay, kaya magtanan na tayo, please. Minahon ka. Huwag kang padadala sa nararamdaman mo. Huwag kang mag-alala. At isa sa mga araw na ito, ay mamamanhi ka na kami ng mga magulang ko. Pero sa ngayon, kailangang tiisin mo muna para na rin ito sa maayos nating pagpapakasal.
Ano bang problema? At umaga tinawagan mo ako, Iha. Niyaya mo pa ako dito sa tabing dagat. Bakit may problema ba? Wala ho akong problema. Gusto ko lamang makalanghap ng sariwang hangin. Mabuti naman kung gano'n. Kung hindi ako nagkakamali, siguro nag-away na naman kayo ng mami mo, no? Huwag mo nang ipagkaila dahil sabihin mo man o hindi sa akin ang problema. Alam kong meron kayong hindi pagkakaintindihan na bagay. Oh, At lahat ng nangyayari sa iyo ay nalalaman ko. Pero gusto ko, ikaw mismo ang magsabi sa akin. Sige na, Iha. Magsabi ka sa akin ng naiisip mo at nararamdaman mo. At nakahanda akong makinig sa lahat ng sasabihin niya. sinasabi ko na nga ba eh. Malilate ako ng gising. Napuyat kasi ako kagabi dahil sa pag-usap namin ni Romy sa cellphone. Di bale, mamadaliin ko na lang maligo. Sana wala pang tao sa banyo para makaligo ako kaagad. Ano ba kasi ang pinakain sa inyo ng Elsa na yan? Anak niyo ba siya para tratuhin ng espesyal, ha, Inday? At bakit? Hindi ba dapat? Anak mo si Elsa. Hindi ko siya anak! Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Baka marinig ka ng anak mo. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo, hindi ko anak ang Elsa na yan. Hindi ko siya anak! Hindi totoo ang sinabi ni Mami. Hindi! Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita, nadama ko ang Tito, kanina pa ho ba kayo naghihintay? Hindi naman. Kararating ko rin lang. Sige, maupo ka na. Hintayin lang natin ang pagkain dahil nakapag-order na ako. Tito, ang totoo po niyan eh. Hihingi lang po sana ako sa inyo ng konting tulong. Kung pwede, Oo naman. Basta ikaw. Ano ba yun? may alam ho ba kayong pwede kong tirahan? Kahit isang linggo lang habang naghahanap ako ng apartment na pangmatagalan kong titirhan. Ha? Bakit? Ano bang nangyari? Aalis na ho ako sa amin. Ano? Nagsabi po ako sa boyfriend ko na itanan ako. Pero ayaw naman niya. Gustong mamanhikan pero sa susunod pang buwan yun. At hindi na ako makapaghintay. Kaya baka may alam kayo na pwede kong tirhan. May pera naman akong pambayad. Ano? Teka muna. Alam ba ng mami mo at ng lolo't lola mo itong ginagawa mo? Hindi ho nila alam eh. Baka nabibigla ka lamang. Baka maayos niyo pa ang gusot na yan. Huwag kang padalos-dalos. Tito, kung hindi niyo ako matutulungan, okay lang. Pero di na ho ako babalik sa bahay. Teka muna. Bago kita iuwi sa bahay, gusto kong makinig ka munang mabuti sa sasabihin ko. At sana, mapatawad mo ako. Ano ang ibig niyo sabihin, Tito? Elsa, ako ang iyong ama. Napakalaking kasalanan ko sa iyo, ina. At gusto kong makinig kang mabuti para maintindihan mo ang lahat-lahat.
Kailan mo ba matatanggap ang lahat? Ha, Perla? Bakit pati yung bata ang dinadamay mo sa galit mo? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, walang kasalanan si Elsa sa lahat ng nangyari sa'yo? Tama na. Wala nga kasalanan si Elsa. Pero nakikita ko sa kanya ang katauhan ng kanyang ama. Anak, ako na ang nakikiusap sa iyo. Patawarin mo na si Armando. Ibig niyo hong sabihin, napatawad na ninyo ang lalaking yun? Alang-alang kay Elsa. Pikit mata kong pinatawad si Armando. Hanggang kusang nawala ang galit ko sa kanya. Tao lamang si Armando, anak. Nagkakamali. Ano ba naman yung patawarin mo na siya? Hinding-hindi ko mapapatawad ang lalaking yun. Sinira niya ang buhay ko. Nilayon ako ng lalaking pinakamabal ko. Dahil sa panggagahasa sa akin ng lalaking yun. Naging miserable ang buhay ko dahil sa kanya. Kaya dapat lang na magdusa ang kanyang anak. Pero anak mo rin si Elsa, Perla. Hindi mo yun maipagkakaila. Hindi mo itatanggi ng galit mo ang katotohanang anak mo si Elsa. Kaya kalimutan mo na ang nakaraan. Hindi. Kung paanong nagduro sa ako, ay ganun din ang mangyayari sa anak ng pagkakasala. At yun ay si Elsa. Anak, sana dumating na ang araw na matutunan mo ng patawarin si Armando at nang mabuhay ka ng payapa. Baby, please stay with me, stay with me. I don't wanna leave you. I just wanna love you through sorrow and pain. I know you'll do the same. Hindi ko na napansing lumabas ng bahay si Elsa kaninang umaga. Narinig kaya niya ang pagtatalo namin ni Perla? Bakit hanggang gayon wala pa rin siya? Hindi kaya magkasama sila ni Romeo? Teka, may kumakatok. Baka ang apon ko na to. Sandali lang! Magandang gabi ho, Lola. Ikaw pala, Rome. Magandang gabi naman. Sige, pumasok ka. Teka, si Elsa. Hindi mo ba siya kasama? Ho? Hindi ho. Ano? Hindi mo kasama si Elsa? Sinundo ko nga ho siya sa office niya. Pero ang sabi sa akin, hindi raw pumasok. Kaya nga po ako pumunta dito sa bahay niyo. Wala rin siya dito sa bahay Buong maghapon siyang wala. Ang akala namin ay maaga siyang pumasok. Ganun po ba? Nasaan ho siya kung ganun? Hindi ba siya nag-text sa'yo man lang? Hindi pa ho Ang huli naming pag-uusap ay nung isang araw pa. Ang totoo nga po niyan niyaya niya nga akong itanan ko siya. Kaya lang hindi ako pumayag. Dahil baka kako lalang magagalit sa amin ng mami niya. Nako, ito na nga ba ang sinasabi ko Hindi kaya naglayas ang apo ko? Ha? Mas maigi siguro kung itinanan mo na siya. Kahit paano ay mapapanatag ako kaysa ganito na hindi natin alam kung saan siya hanapin. Tita Magda. Armando? Sigurado ka na ba na sasama ka sa akin, anak? Siyempre naman po. Ang tagal yatang wala akong nag-isnang ama. Elsa, anak. Sige na, anak. Magpaalam ka na sa mami mo. Mami, aalis na po ako. Sasama na po ako kay Daddy Armando. Anak, huwag mo akong iwan.
Mahal na mahal kita, anak. Huwag mo akong iwan, anak. Huwag. Mawa ka sa akin, anak. Huwag. Nagsisisi na ako sa ginawa ko sa'yo. Kaya, patawarin mo ko. Elsa, anak. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nakita. Tunay nga, saka natin malalaman ang kahalagahan ng isang tao kung ito ay lalayo sa atin. Dapat lang na mahalin natin ang ating mga anak dahil wala silang kasalanan kung sila ay naging tao. Ang may kasalanan ang dapat nasisihin. Hindi tayo dapat magtanim ng galit sa anak dahil lang sa kanyang ama. Mga giliw naming tagapakinig, diyan na po nagtatapos ang kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Malikdang, Robert de Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.